Umuulan na naman. Umuulan na naman ng mga problema, mga pagsubok na sumisira sa ating mga kaisipan. Napapaisip na naman tayo kung paano ba ito masusolusyonan o wag nang solusyonan kasi paulit-ulit lang naman. Andiyan na naman ang mga problema. Para mga bagyo, minsan 3 bagyo sa isang buwan. Ang problema na pumapatay sa ating kaisipan. Imbis na maging produktibo ang ating kaisipan para makaahon sa buhay, makapag-isip ng matiwasay, andyan ang mga pagsubok para guluhin ang ating mga pangarap. Ang ganda-ganda na ng mga pangarap natin. Mga plano natin na i-execute na lang natin. Ang ganda ng mga pangarap natin sa pamilya natin na bibigyan natin ng magandang buhay. Andun yung kasiyahan habang pinaplano natin ng mga pangarap na ito. Dahil alam natin na mabibigyan natin ng kasiyahan at lubos na kaligayahan ang ating pamilya. Ngunit, bigla na lamang darating ang mga pagsubok na ito para guluhin ang ating puso't isip. Andyan yung gagamit ng mga taong malalapit sa atin para guluhin ang ating isipan, lalong-lalo na ang ating mga puso. Dahil hindi tayo ganun kasamang tao. Hindi naman sila masamang tao, pero nagpapagamit sila sa masamang bagay at masamang mga plano ng kaaway. Mas masaya sila na nasasaktan nila ang kapwa nila. May mga taong masaya kasi nasisira nila yung plano ng ibang tao. Dahil hindi nila magawa yun sa sarili nila. Meron din naman silang mga plano Kaso hindi nila alam kung paano gawin or kung paano i-execute yung mga plano na yun. Wala silang mga kaibigan o mga kapamilya na nakakasama para ma-execute yung mga plano na yun. Tulad natin, biktima rin sila. Lahat tayo mga tao ay nagiging biktima ng kalaban. Sino ba yung kalaban na yan? Nung panimula pa lamang sa spiritual realm, andun ang ating Amang Diyos. Nilikha niya ang kalangitan, may laksa-laksang anghel na nagpupuri sa Kanya. At sa mga anghel na yon ay may pinakamagandang anghel. Ang pangalan niya ay Guardian Cherub. Nasa kanya na lahat ng kagandahan. Siya ang pinakamagaling na anghel noong panahon na yun. Isa lamang siyang nilikha ng Diyos. Ngunit dumating ang panahon na gusto niyang higitan or gusto niyang maging katulad ng Diyos. Hindi yun maaari. Dahil ang Diyos lamang ang ating tagapaglikha at tagapagligtas. Nang dahil sa kanyang proud heart, nagkaroon ng paghihiwalay sa mga anghel. Ang kanyang hukbo ay hiniwalay sa mga mabubuting anghel. At si Guardian Cherub ay ibinagsak dito sa lupa, dito sa mundo. Kaya sa panahon ngayon, ang ating mundo ay punong-puno ng deception ng kaaway. Ang kaaway na dating anghel na nagkaroon ng proud heart, nagkaroon ng sariling kasakiman para higitan ng Diyos o maging katulad ng Diyos. Walang sino man na dapat maging katulad ng Diyos dahil ang Diyos ay self-existent, nag-iisa lamang siya. Kaya sa panahon ngayon, sa second coming of Jesus Christ,